Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya to? Cloudy judgment, illusions, unbalanced, distorted pain. Apprehensive, afraid, cautious, nourished, self-growth, self-focused, soul-finding. So, bago ako magsimula, dagdagan ko pa. Okay. Para may direction. Ito naman, sorrow, loss, grief, depression, mistakes, misunderstood victims, lost soul, emotional storm, turmoil, unstable, affected. Overall, ang dating sa akin, may someone na sad dahil sa pain. Biro niya, pain, sorrow. So, sad talaga. In pain siya dito. Sad. At somewhat magulo ang isip sa cloudy judgment. Dumadaan siya ng emotional storm o turmoil. Unstable, affected. Pero nasa process na siya ng healing. Kasi may nourish dito. Self-growth, self-focused, soul-finding. Nasa process na siya ng enlightenment. Or nasa process na siya ng pag-move on. Ang tanong, anong cause ng pain? Pain at sorrow na nag-lead sa kanya para magkaroon ng distorted tawag dito, way ng pag-iisip. Saka may ano tayo dito, emotional storm. Kasi itong turmoil sa Tagalog, ang meaning niya ay kaguluhan, so maganda kung i-clarify natin itong part na to. Anong nangyari sa past? Taas nga natin. Ayan. Anong nangyari sa past para mag-lead yung bida natin sa ganitong sitwasyon. Pero at least nasa process na siya ng healing sa nourish. Anong nangyari sa past? Teka, tago ko lang to. Masikip. So, meron tayo ditong Temperance, Seven of Pentacles at Eight of Wands.
Well, ang tingin ko, nagkaroon ng impulsive decision making sa topic ng business o career. Or nawalan siya ng pera, doon siya papasok sa career, money, business. Kasi iba ring term sa Seven of Pentacles ay quarrel. Oo, hindi ko rin alam, pero may nabasa ko na Seven of Pentacles pwede rin may kinalaman sa quarrel or altercation. So, yung altercation in Tagalog ay pagtatalo. So, yun din yun, di ba? Alitan. Pero, tingin ko dun siya tatama sa topic ng business nga. Business, career, money. Kung may quarrel man o altercation na nangyari, dun siya tatama. Dun lang. Business, career, money. Ngayon, may temperance kasi tayo Kasi yung temperance ay pwede rin may kinalaman sa alchemy. So, pag sinabi mong alchemy, para siyang chemistry. Na parang nag-i-invent ka kakaroon ng change. So, ganun ang dating sa akin, may impulsive decision making about sudden changes siguro. Kasi nga, yung temperance natin, magmumukha na siyang alchemy na may kinalaman sa chemistry na nag-i-invent o may mga pinagsasama-sama siya something or sabihin na natin na change na ginawa sa topic ng money, business, career. So, yun. Yung impulsive decision making niya nag-lead sa failure. Wala namang third party dito, pero doon siya tatama nga lang sa career, money, business. Kung money, so siguro may pinautang siya, tapos di nagbayad. Or umutang siya, hindi siya makabayad. Pwede rin ganun. Or may kinalaman to sa investment na na-scam. So, case to case basis. Or kung business, di nalugi. May tinaray siyang something new, tas nalugi. Or may sinimulan siyang business, tapos hindi kumita. Maraming pwedeng case. Ngayon kung career, ewan ko anong ginawa niya, pero hindi nagustuhan siguro ng mga nasa paligid niya yung changes na ginawa niya. So, yan. Yun yung pinaroblema niya dito, pero nasa process na siya ng healing. Or enlightenment, soul searching nga, sabi dun sa saan ba yun? Ito,
Dito na siya, nasa process na siya nito. Self-growth, self-focus, soul-searching. So, yun yung mistakes. May mistake siyang nagawa. So, yun na nga yun, yung impulsive decision making. Karoon siya ng mga pagbabagong ginawa sa career, money, business. Na nag-lead sa failure or mistake. Ngayon, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero tingnan natin anong future outcome nito. Queen of Swords. Well, tingin ko maayos naman niya yung problema niya. Nandito tong Queen of Swords kasi yung Queen of Swords ay siya yung card ng ayaw ng complication. Sinusolve niya agad yung mga problema. Hindi niya pinapatagal. Ngayon, ito na, Six of Cups. Yan yung card ng healing or restoration. So, yung restoration dito, either mababalik sa kanya yung nawalang pera, or maayos niya pa yung career niya, business, or kung di man ganun, sabi natin malabo na. Yung restoration dito ay may kinalaman sa way of thinking. So, from depression, may improvement. Okay? Hindi na siya ganun ka-depressed, or makatulog na siya ng mahimbing kahit papano, or di na siya ganun mamumblema, in short, sa period na to, dahil nga may healing dito. So may something na maaring mag-cause para mag-improve yung mood niya. Okay, ngayon, Eight of Cups. So ito yung card ng walking away. Card din siya ng soul searching, tulad doon sa kanina sa may nourish. Saka kundi siya yung literal na aalis, di ba, maalis yung aso, emotion niya yan. So magmukha na siyang emotional detachment or pag-alis sa sitwasyon na toxic, pwede rin ganoon. Or pag make a decision, hard decision, may kailangan siyang pagdesisyonan, diba? Hard decision sa period na to, or mag-explore siya ng something new, or papasok na din dyan yung growth na wag na ulitin yung nangyari sa past. Magsisilbi na lang lesson learned yung nangyari sa past, at yun yung magsisilbing growth dito sa Eight of Cups. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Ito, tabi ko lang tong nagamit kong card kasi masikip itong deck na to. Hindi ko na to gagamitin. So, ano bang mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? So, saan natin ang mensahe na maaaring mangyari sa period na to? Maaaring may kinalaman to sa work related topic, like mensahe mula sa boss or mensahe mula sa ka-workmate,
Or kung di man ganun, halimbawa walang work yung iba sa inyo, edi magmumukha na tong mensahe mula sa kakilala or magkakaroon ng newfound friend ang iba sa inyo sa period na to. Ibang senaryo, may successful outcome na maaaring mangyari sa tulong ng teamwork o brainstorming. Ngayon, ibang case din, pwede rin tong may ka-workmate na makakagusto sa iba sa inyo or kayo yung makakagusto sa ka-workmate, case to case basis. Pero posible yung topic na ganoon na baka ma-fall in love o ma-develop ang magka-workmate dito or friends. Ano pa ba? Excuse me. Wala akong maisip. Lipat na nga tayo. So, dito may axe tayo. Oh, devil. Pero at least, di ba? Nandito ang axe. Kaya lang sana nandito to. Ito nando. So, ang dating sa akin sa period na to, may maaring conflict na mangyari. Anong reason? Ayan, the devil. Kapag sinabi mong the devil, edi all kinds na yan ng bad habits o evilness. So, pag ganyan, the devil, card din niya ng lying, betrayal, dishonesty, power struggle, abuse, crime, bad behavior na lang. So again, nandito nga itong 56 natin, axe, na pwedeng may kinalaman sa conflict. Pero kung ito napunta dito, nag-switch sila, maganda. Magiging ano yan, isi-separate ng iba sa inyo ang sarili nila sa someone o something na toxic. Di na nila gagawin yun or lalayuan nila yung toxic situation or people. Pag ganyan, nagmukha na rin kasi siyang bad influence na maaaring tawag dito, ma-acquire ng iba sa inyo mula sa ibang tao. Tapos, hindi magugustuhan ng iba. So, papasok din yung bisyo, substance abuse, o crime. So, beware. Beware sa topic ng self-indulgence o sa mga taong alam nyo sa sarili nyo na maaring ilagay yung sarili ng iba sa inyo sa peligro. So, kung alam na nilang bad influence, layuan na, diba? Ganun ang dating dito. Or, baka maka-encounter kayo ng evil people. Tapos, ayun nga, mag-lead sa quarreling. Eto,
Ay, may crow na tayo kasi yung crow ay para siyang bibigay ng red flag, sign ba ng bad omen. So pag sinabi mong bad omen, may paparating na kamalasan. Bibigay siya ng warning na ito, may paparating na misfortune, kaya wag mo na ituloy, ganun dating. Ngayon may baby girl tayo kasi dito. Saka ito rin yung card ng crime. So pag-ingatan ng batang babae, kung may anak o someone na malapit sa inyo, batang babae, pag-ingatan nga, may nagbabadyang misfortune. Ngayon kung wala, sabihin natin wala naman kayong anak, wala rin kayong ka-close na bata na babae, di magiging kayo to, whether lalaki o babae. Paano? Ito kasi nire-represent niya yung pagiging carefree, sobrang trusting, sobrang bait. So pag ganon, na sobrang trusting, sobrang bait, sila yung madaling matarget ng mga evil people. Sila yung madaling matake advantage o gawa ng kasamaan kasi nga mabait sila masyado. So beware, wag masyadong trusting at mabait, or else mapapall sila sa trap at magiging victim sila ng any form of crime or injustice. Ganun dating. Anyways, dito na tayo sa dulong deck. So dito sa part na to, babasahin ko na lang general advice sa period na to. Basahin ko na lang para mabilis kasi madali lang naman tong intindihin dahil basic English lang to. So general advice sa period na to, sabi, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Anyways, galing to sa Bible, Proverbs 17:17. So hanggang dito na lang. Goodbye for now.